Tawagan mo ang probinsyano mong tatay. Sige, magmakaawa ka. Ang halakhak ng asawa ko ay parang yelong tumatarak sa aking dibdib. Kung malalaman mo na ang lalaking pinangakuan mo sa harap ng altar ay isang demonyong nagbabalat kayong tao, hanggang saan ang titiisin mo para sa iyong anak? Ang mga ilaw mula sa malaking aranya ay nagkikislapan sa loob ng Grand Ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati, tila mga bituing sadyang ibinaba upang silawin ang sinumang naroroon. Nakatayo ako roon, suot ang isang puting bestida na yari sa pinakapinong seda. Sa aking leeg ay nakasabit ang isang kwintas na diamante na kasing halaga ng isang mansyon sa Dasmariñas Village. Ngunit sa likod ng perpektong ngiti na matagal kong pinag-aralan upang itago ang mga lamat sa aking pagkatao, pakiramdam ko ay sakal na sakal ako. Dinig na dinig ko ang mga bulungan ng mga asawa ng politiko at negosyante, panay ang papuri sa perpektong pagsasama namin ni Carlos. Si Carlos, ang hari ng industriya ng logistik, ang lalaking pinapangarap ng marami. Nakatayo siya sa hindi kalayuan, may hawak na kupita ng mamahaling pulang alak, nakikipagtawanan sa mga senador at kongresista. Ang kanyang tindig ay naguumapaw sa kapangyarihan at kayabangan. Sa paningin ng iba, kami ang huwaran ng tagumpay at pag-ibig. Ngunit tuwing dadampi ang malamig niyang paningin sa akin, kinikilabutan ako hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto. Hindi iyon tingin ng isang asawang nagmamahal. Iyon ay tingin ng isang mapang-aping Panginoon na nagbabantay sa kanyang pinakamahal na pag-aari. Nagsimula ang pagguho ng aking gabi nang lumapit si Don Arturo, isa sa pinakamatandang kasosyo ng kumpanya, upang bumati. Isang inosenteng pagpapalitan ng kamusta, ilang magagalang na papuri tungkol sa aking kagandahan at sa paglago ng kumpanya. Sumagot ako ng may mahinhing ngiti, tulad ng inaasahan sa isang asawa ng bilyonaryo. Wala akong kamalay-malay na sa kabilang dulo ng bulwagan, nagdidilim na ang paningin ni Carlos. Hindi niya nakita ang isang simpleng pakikipag-usap. Ang nakita niya ay isang paglapastangan sa kanyang pag-aari. Ang selos ng isang lalaking sakim ay parang tuyong dahon na naghihintay lamang ng isang munting mitsa upang maging isang mapaminsalang sunog. Lumapit si Carlos. May nakapaskil na ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa harap ng napakaraming bisita, walang kaabog-abog niyang ibinuhos ang laman ng kanyang kupita ng diretso sa aking mukha. Ang madilim na pulang alak ay dumaloy mula sa aking noo, pababa sa aking pisngi, hanggang sa mantsahan nito ang dalisay na puting seda ng aking bestida. Parang dugong umaagos mula sa isang sariwang sugat. Patuloy na tumutugtog ang malambing na musika ng orkestra, ngunit para sa akin, tumigil ang pag-ikot ng mundo. Umakyat ang matinding hiya sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang pagtusok ng mga nag-uusyosong tingin at ang biglaang paghinto ng mga bulungan sa paligid. Lumapit si Carlos sa aking tainga at sa pamamagitan ng nakakuyom na mga ngipin, bumulong siya. Ang kanyang tinig ay sapat na upang manginig ang buong pagkatao ko. Gusto mong umarte? Umuwi na tayo para maituloy mo iyan. Ang biyahe pabalik sa aming mansyon sa Forbes Park ay tila walang hangganan. Sa loob ng marangyang sasakyan, naghalo ang amoy ng matapang na alak at mamahaling pabango ni Carlos, isang amoy na noon pa man ay nagdadala ng labis na takot sa aking puso. Wala siyang sinasabi. Tahimik lang siyang nagmamaneho, ngunit ang mariing pagkakapit ng kanyang mga daliri sa manibela ay nagbabadya ng isang nagbabagang bulkan na malapit ng sumabog. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa kalsada na mabilis na dumaraan ay parang mga basag na piraso ng aking buhay. Sumagi sa isip ko ang aking ama, si Tatay Jose. Siguro sa mga oras na ito, nakaupo siya sa lumang bangko sa tapat ng aming simpleng bahay sa probinsya, humihigop ng kape. Walang kamalay-malay na ang kanyang kaisa-isang anak ay pilit na naglalakad patungo sa bunganga ng kamatayan. Pinili kong ilihim ang lahat.
para sa karangalan ng aming pamilya, para sa kapayapaan ng isip ng aking matandang ama at higit sa lahat, para sa aking 5 taong gulang na anak na si Tala. Tiniis ko ang lahat ng pang-aabuso. Inisip ko na kung mapapanatili ko ang imahe ng isang buong pamilya, lalaki si Tala na may ama. Isang napakasakit na pagsasakripisyo na inakala kong tama. Ngunit nagkamali ako. Ang malakas na kalabog ng mabigat na pintong kahoy sa aming mansyon ang hudyat ng aking kalbaryo. Bago pa man ako makapag-alis ng sapatos, sinabunutan na ako ni Carlos at buong lakas na hinila pa atras. Napadaing ako sa sobrang sakit ng aking anit at bumagsak ang aking tuhod sa malamig na marmol na sahig. Ibinato niya ang kanyang sako at sinimulang luwagan ang kanyang kurbata. Ang kanyang mga mata ay mapula, puno ng puot at kahayupan. Ang halimaw na nagtatago sa likod ng maskara ng isang matagumpay na negosyante ay tuluyan nang lumabas. Binibigyan kita ng magagarang damit, pinapakain kita ng masasarap, ginawa kitang donya, tapos lalandi ka sa ibang lalaki sa mismong harapan ko. Sigaw niya, umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Hindi totoo yan, Carlos. Pagmamakaawa ko, lumuluha. Nagkamustahan lang kami. Parang awa mo na, natutulog na si Tala. Ang aking pagmamakaawa ay tila langis na lalong nagpaliliyab sa kanyang galit. Sumugod siya na parang isang gutom na hayop. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi, sinundan ng isa pa hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo mula sa pumuputok kong labi. Hindi ako sumigaw. Pinigil ko ang aking impit na daing dahil ayaw kong magising ang aking anak. Ayaw kong makita niya ang demonyong anyo ng kanyang ama. Namaluktot ako sa sahig, tinatanggap ang bawat walang awang sipa sa aking tagiliran. Sa bawat pagkirot ng aking mga tadyang, nadudurog ang anumang natitirang tiwala ko sa salitang pamilya. Ang mansyong ito ay hindi bahay. Ito ay isang hawlang ginto kung saan maaari akong patayin ng aking amo anumang oras niya gusto. At doon, mula sa itaas ng hagdanan, narinig ko ang nakakadurog pusong iyak. Nakatayo si Tala, suot ang kanyang paboritong pantulog, nanginginig habang pinapanood ang kanyang ama na walang awang binubugbog ang kanyang ina. Ang maliliit niyang mga mata ay puno ng matinding takot at kalituhan. Gumapang ako palapit sa hagdan, pilit na inaabot ang aking anak upang protektahan ang kanyang inosenteng kaluluwa. Tala, pumasok ka sa kwarto, huwag kang titingin! Sigaw ko, garalgal ang boses. Ngumisi si Carlos, isang nakapandidiring ngiti ng tagumpay. Dahan-dahan niyang hinugot ang makapal na sinturong katad mula sa kanyang baywang. Ang tunog ng bakal na bakal na tumama sa sahig ay nagpatindig ng aking balahibo. Tiningnan niya ako ng may matinding pandidiri. Tila ba isa akong basurang nakakalat sa kanyang magandang bahay. Habang ang malamig na semento ay nababahiran ng aking sariling dugo, narinig ko ang unang hagupit ng sinturon na sinabayan ng tili ng aking anak. Pipikit na sana ako sa sobrang sakit nang may makapa ang nanginginig kong kamay sa ilalim ng laruan ni Tala na nakakalat sa gilid isang lumang cellphone na matagal ko nang itinago at palihim na china-charge para sa panahong ito. Ngunit, sapat ba ang natitira kong lakas para pindutin ang nag-iisang numerong makakapagligtas sa amin bago tuluyang bumagsak ang sinturon ni Carlos sa aking ulo? Ang malamig na semento ay tila naging saksi sa unti-unting pagkawala ng aking lakas. Ang bawat paghinga ko ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa aking dibdib. Sa gitna ng nag-aalimpuyong galit ni Carlos, nanatili ang aking paningin sa ilalim ng kahon ng mga laruan ni Tala. Ang nanginginig kong mga daliri ay dahan-dahang gumapang, hinahawi ang mga pira-pirasong manika at makukulay na bloke hanggang sa maramdaman ko ang magaspang na plastik ng lumang cellphone. Hindi ito isang ordinaryong telepono. Ito ang nag-iisang kawing na nagdurugtong sa akin sa labas ng naghihingalong mundong ito. Ito
Ang huling hibla ng pag-asa na palihim kong inalagaan at kinargahan ng baterya sa mga madaling araw na mahimbing ang tulog ng demonyong kinakasama ko. Nang mahawakan ko ito, parang may kuryenteng dumaloy sa aking nanghihinang katawan. Pilit kong ibinaling ang aking mukha upang itago ang ginagawa ko. Sa tulong ng mahinang ilaw mula sa pasilyo, kinapa ko ang mga pindutan. Kabisado ko ang numero ng aking ama. Ang mga numerong iyon ay nakaukit na sa aking isipan, tila isang panalangin na inuulit-ulit ko sa tuwing nararamdaman ko ang hagupit ng sinturon ni Carlos. Pumikit ako at pinindot ang tawag. Itinapat ko ang maliit na telepono sa aking tainga, tinatakpan ito ng aking buhok na magulo at basang-basa ng pawis at luha. Tumunog ito. Isang mahabang ring, parang isang buong siglo ang lumipas sa bawat segundong paghihintay. Sa kabilang dulo ng linya, narinig ko ang pamilyar na pag-ubo, sinundan ng isang malalim at inaantok na boses na nagtataglay ng walang katumbas na pagmamahal. Maria, anak, bakit gising ka pa? May problema ba? Ang marinig ang boses ni Tatay Jose ay parang pagbukas ng isang malaking pinto ng damdamin na matagal kong ikinandado. Ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng pilit ng ngiti sa harap ng kamera, ang lahat ng pagsisinungaling ko na masaya ako sa marangyang buhay na ito, lahat ay gumuho. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na pinapatay na ako ng asawa ko. Gusto kong sabihin na ang perpektong lalaking ipinakilala ko sa kanya ay isang halimaw na walang sinasanto. Ngunit ang tanging lumabas sa aking namamagang labi ay isang garalgal na bulong. Tatay, parang awa mo na. Tulungan mo kami. Hindi ko na narinig ang sagot ni tatay. Isang malaking anino ang biglang tumabon sa liwanag ng pasilyo. Bago ko pa man maitago ang telepono, isang malakas na tadyak ang tumama sa aking kamay. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Pakiramdam ko ay nabali ang aking mga daliri. Tumalsik ang lumang cellphone sa pader at nagkawatak-watak ang mga pyesa nito sa sahig. Kasabay ng pagkabasag ng screen nito ay ang tuluyang pagkawasak ng aking huling pag-asa. Nakatayo si Carlos sa aking harapan, humihingal, ang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, tila isang nag-aapoy na demonyong handang lamunin ako ng buo. Sino ang tinatawagan mo, ha? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa buong mansyon. Yung probinsyano mong tatay? Yung matandang nagtatanim ng kamote sa probinsya? Tingin mo ba maililigtas ka ng puritang iyon? Yumuko siya at malakas na sinabunutan ang aking buhok. Pilit na iniangat ang aking mukha upang magtama ang aming mga paningin. Ang amoy ng mamahaling alak na humahalo sa kanyang hininga ay nakakasuka. Anong sinabi mo sa kanya? Na sinasaktan kita? Sige, tawagin mo siya. Gusto kong makita kung paano luluhod ang matandang iyon sa harapan ko para magmakaawang buhayin kita. Pera ko ang nagpapakain sa inyo. Pera ko ang bumili ng katawan mo. Lumaban ang aking paningin. Sa kabila ng pamamanhid ng aking mukha at pag-agos ng dugo mula sa aking noo, tinitigan ko siya ng may matinding puot. Wala kang karapatang bastusin ang tatay ko, matigas kong wika. Kahit kailan, hindi mabibili ng marumi mong pera ang dangal namin. Isang malademonyong halakhak ang pinakawalan ni Carlos. Binitawan niya ang aking buhok dahilan upang bumagsak muli ang aking ulo sa malamig na sahig. Dangal? Walang kwenta ang dangal sa mundong ito, Maria. Dito sa Forbes Park, sa buong Pilipinas, pera ang batas. Kahit tumawag ka pa ng buong batalyon ng pulis, walang makakapasok sa bahay na ito nang hindi ko pinapahintulutan. Kayang-kaya kong bayaran ang katahimikan ng buong bansa. Nagsimulang umiyak ng malakas si Tala. Nakita niya kung paano ako itulak ng kanyang ama. Tumakbo ang anak ko patungo sa akin at niyakap ang aking duguang leeg. Ang kanyang mainit na luha ay pumatak sa aking mga balikat. Papa, tama na po. Bad si Papa. Bad. Hikbi ng inosente kong anghel.
Inaasahan kong lalambot ang puso ni Carlos sa iyak ng kanyang sariling dugo't laman. Ngunit tiningnan niya lang kami ng may pandidiri. Itinaas niya ang kanyang sinturon, handang ibagsak muli ito upang turuan kaming mag-ina ng tinatawag niyang leksyon. Kinulong ko si Tala sa aking mga braso, nakahandang saluhin ang anumang sakit na ipapataw niya. Ipinikit ko ang aking mga mata at naghintay sa hagupit. Ngunit hindi ito dumating. Sa halip, isang napakalakas at sunod-sunod na pagtunog ng doorbell ang bumasag sa nakakabinging tensyon sa loob ng mansyon. Natigilan si Carlos. Ibababa niya sana ang kanyang kamay nang muling tumunog ang doorbell, mas mahaba at tila nagmamadali. Kumunot ang noo ng asawa ko. Inayos niya ang magulo niyang buhok at pinunasan ng pawis sa kanyang mukha. Baka yung mga basurang gwardya ng subdivision na kangisin niyang bulong sa sarili, puno ng kayabangan at kumpiyansa. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nila kapag sinampal ko sila ng libu-libong piso. Iniwan niya kaming mag-ina sa sahig at mabibigat ang yabag na naglakad patungo sa malaking pintong kahoy. Binuksan niya ito ng padabog, nakahandang sigawan kung sinuman ang istorbo sa kanyang gabi. Ngunit nang mabuksan ang pinto, hindi mga bayarang gwardya ang nakatayo sa labas. Sino ang mga taong naghihintay sa labas ng pinto na biglang nagpaputla sa mukha ng mayabang kong asawa? Nang bumukas ang malaking pintong gawa sa matigas na nara, hindi ang mga inaasahang gwardya ng subdivision ang bumungad kay Carlos. Sa halip, nakatayo roon ang aming kapitbahay na si Doña Carmen, bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang kulubot na mukha, kasama ang 2 pulis mula sa lokal na presinto ng Makati. Ang asul na uniforme ng mga pulis ay tila nagbigay ng isang kislap ng pag-asa sa aking naghihingalong puso. Nakadapa pa rin ako sa malamig na sahig ng pasilyo, mahigpit na nakayakap kay Tala habang ang aking mga sugat ay patuloy na kumikirot sa bawat paghinga. Ang aming mansyon, na pinalamutian ng mga mamahaling painting at antigong kasangkapan mula pa sa Europa, ay tila isang magandang entablado para sa isang napakalagim na trahedya. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok. Dinala ang amoy ng hamog at kalayaan na matagal ko nang hindi nalalanghap ng payapa. Ngunit ang presensya ng autoridad ay hindi man lang nagpabago sa anyo ng aking asawa. Walang bakas ng takot o kaba sa mukha ni Carlos. Sa halip, isang pamilyar at nakakasukang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bahagya siyang sumandal sa hamba ng pinto, nakapamulsa, at tiningnan ng mga pulis mula ulo hanggang paa, tila ba sinusuri ang mga ito bilang mga mumurahing kagamitan na madaling bilhin sa bangketa. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo, mga hepe? May problema ba? Bungad ni Carlos. Ang boses ay puno ng kayabangan, sarkasmo at umaalingasaw na amoy ng alak. Masyado yatang gabi na para mang istorbo sa isang pribadong pamamahay, lalo na rito sa Forbes Park, kung saan ang mga tao ay kailangan ng tahimik na pahinga mula sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng bansang ito. Mr. Carlos, panimula ng nakababatang pulis, pilit niyang pinapanatili ang profesionalismo sa kabila ng mapanlait na tingin ng asawa ko. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang sinturon, malapit sa kanyang posas. May nakatanggap po kami ng tawag tungkol sa isang komosyon mula kay Doña Carmen. May narinig daw pong malalakas na kalabog, sigawan at iyak ng bata. Kailangan po naming pumasok at masiguro ang kaligtasan ng inyong misis. Sumilip ang pulis sa likuran ni Carlos. Kahit na medyo madilim ang bahaging iyon ng pasilyo dahil tanging ang chandelier sa sala ang bukas, alam kong nakita niya ang aking kalunos-lunos na kalagayan. Ang aking punit-punit na puting bestida na ngayon ay namantsahan na ng tuyong alak at sarili kong dugo mula sa hiwa sa aking balikat at pumutok na labi. Ang aking mga pasa sa braso at mukha na hindi maitatago ng kahit anong mamahaling makeup. At higit sa lahat, ang nanginginig kong anak na nakasiksik sa aking dibdib, pilit na ibinabaon ang mukha upang hindi makita ang mukha ng sarili niyang ama.
Nakita ko ang pagtaas ng kilay at pag-igting ng panga ng batang pulis, isang senyales na naunawaan niya ang lantarang karahasang naganap sa loob ng nagkukunwaring perpektong tahanang ito. Kailangan po naming makausap si Mrs. Mariing dugtong ng pulis, sabay hakbang ng bahagya pasulong, tinatangkang igiit ang kanyang autoridad. Ngunit humarang si Carlos. Humarang siya na parang isang matibay na pader na gawa sa pera, impluensya at pang-aabuso. Pilit siyang tumawa, isang peking halakhak na umalingaw-ngaw sa labas ng bahay, sinusubukang palabasin na isang malaking biro ang lahat. Mga hepe, masyado naman kayong seryoso. Simpleng tampuhan lang ng mag-asawa ito, iling ni Carlos habang tinatapik ang balikat ng pulis na tila ba matalik silang magkaibigan. Alam niyo naman ang mga babae, lalo na kapag naglilihi o inaabot ng sumpong, masyadong emosyonal at isandaloso. Nagkaroon lang kami ng maliit na pagtatalo dahil sa negosyo. Nabaliw sandali ang asawa ko at nagwala, nabasag pa nga niya ang mga baso kaya siya nasugatan. Huwag na nating palakihin ang isang simpleng issue sa pamilya. Nakakahiya naman kay Doña Carmen. Nakinig ako mula sa malamig na sahig. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carlos ay parang lason na sumisira sa natitirang katinuan ko. Ganito niya pinaiikot ang katotohanan sa loob ng halos 5 taon. Ganito niya pinaglalaruan ang isip ng mga tao sa paligid namin. Gagawa siya ng kwento, babaliktarin ang sitwasyon at ako ang lalabas na may diferensya sa pag-iisip. Pasensya na po sir, pero patakaran po namin na kapanayamin ang biktima ng sarilinan. Hindi na pinatapos ni Carlos ang pulis. Bigla niyang iniabot ang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at inilabas ang kanyang pinakabagong modelo ng cellphone. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nawala ang peking ngiti at napalitan ng isang malamig at nagbabantang anyo. Ibinagsak niya ang maskara ng pagiging maginoo at inilabas ang pangil ng isang taong sanay makuha ang lahat ng gusto niya. Kilala niyo ba kung sino ang kinakausap niyo? Mabagal at mariing sabi ni Carlos, idinidiin ang bawat pantig upang iparamdam ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Ako ang nagpapasweldo sa kalahati ng mga opisyal dito sa siyudad niyo. Ako ang nagbigay ng pondo para sa mga bagong patrol cars ninyo noong eleksyon. Gusto niyo bang tawagan ko si General Mendoza? Ninong ko siya sa kasal at kumpare ko sa golf. Isang tawag ko lang sa kanya ngayon din at bukas na bukas, pinapangako ko, nagmamando na kayo ng traffic sa pinakasulok ng Mindanao, malayo sa mga pamilya niyo. Nang marinig ko ang pangalan ni General Mendoza, parang binuhusan ng yelo ang aking buong pagkatao hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang pamilya Mendoza ay isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa gobyerno. Sila ang nagpoprotekta sa mga iligal na transaksyon ng kumpanya ng aking asawa, ang mga kontrabando, ang pagtakas sa buwis, at kung ano-ano pang dumi na nagpapayaman sa kanya. Alam ko kung paano magpadala ng mga mamahaling regalo, mga mamahaling sasakyan at milyon-milyong piso sa loob ng mga itim na bag si Carlos sa mga general at politiko tuwing sasapit ang Pasko. Tuluyan nang namatay ang pag-asa sa aking puso. Paano ako lalaban sa isang sistemang ganito kabulok? Paano mananalo ang katotohanan kung ang mismong nagpapatupad ng batas ay nakapila para sumahod sa aking asawa? Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata ng 2 pulis. Nagkatinginan sila. Ang mga balikat ay unti-unting bumagsak. Ang kanilang tapang at pagnanais na tumulong ay unti-unting nilalamon ng takot sa kapangyarihan ni Carlos. Alam nilang hindi nagbibiro ang asawa ko. Sa lipunang ito, ang hustisya ay hindi bulag. Ito ay may presyo at pambili lamang ng mga katulad ni Carlos ang tanging kinikilala nito. Naisip ko muli si Tatay Jose. Salamat sa Diyos at hindi natuloy ang tawag ko kanina. Kung sakaling dumating ang aking matandang ama dito, dala ang kanyang payak na pamumuhay at busilak na puso para iligtas ako.
Baka siya pa ang ipakulong ni Carlos. Baka hiyain lang siya ng asawa ko sa harap ng mga pulis na ito, tapakan ang kanyang dangal at saktan siya ng walang kalaban-laban. Hindi ko kakayanin na makitang dinuduraan ng asawa ko ang pinakamabuting lalaking nakilala ko sa aking buhay. Mas pipiliin ko pang mamatay sa mga kamay ni Carlos at tiisin ang lahat ng latay kaysa madamay ang aking inosenteng ama sa maruming laro ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ipinikit ko ang aking mga mata at humigpit ang yakap ko kay Tala. Patawarin mo ako, anak, bulong ko sa hangin habang hinahalikan ang pawisang noo ng aking anak. Wala tayong laban. Walang makakaligtas sa atin sa mundong ito. Habang tahimik akong lumuluha sa dilim ng pasilyo, inaantay na lamunin ako ng buo ng kawalan ng pag-asa, narinig ko ang mabigat na pagbuntong hininga ng pulis. Umatras sila ng isang hakbang. Tagumpay na naman si Carlos. Pera at koneksyon ang muling nanaig laban sa moralidad at batas. Sige po Mr. Carlos, pasensya na sa abala, mahinang tugon ng nakababatang pulis. Nakayuko na siya ngayon at hindi na makatingin ng diretso sa mata ng aking asawa, pilit na nilulunok ang kanyang pride para sa kapakanan ng kanyang trabaho. Pakiusap na lang po na bawasan ang ingay para hindi na maalarma ang mga kapitbahay. Magandang gabi po. Pati si Doña Carmen ay napailing na lamang at tahimik na naglakad pabalik sa kanyang sariling mansyon, batid na walang sinuman ang maaaring bumangga sa pader ng impluensya ni Carlos. Tumalikod ang mga pulis, handa nang umalis at iwan ako muli sa aking pansariling impyerno. Narinig ko ang pamilyar na panunuya ni Carlos. Isasara na sana niya ang malaking pinto, taglay ang malademonyong ngiti ng isang haring hindi kayang tibagin ng sinuman, handang bumalik sa loob upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa sa amin ni Tala. Ngunit bago pa man lapat ang pinto, sa hamba nito, yumanig ang buong paligid. Isang nakakabinging wangwang ng napakaraming sirena ang biglang bumasag sa katahimikan ng buong Forbes Park. Hindi iyon tunog ng iisa o dalawang ordinaryong patrol car. Iyon ay tunog ng isang malaking, organisado at marahas na operasyon, 10. Marahil 20 sasakyan ang mabilis na paparating at sabay-sabay na pumreno sa harap ng aming gate. Ang tahimik na gabi ay biglang nabalot ng naghahalong asul at pulang mga ilaw na marahas na kumikislap at tumatagos sa malalaking bintanang salamin ng aming mansyon. Ang mga ilaw na ito ay tila mga kidlat na nagbababadya ng isang malaking unos na babayo sa aming tahanan. Natigilan ang 2 pulis na paalis sana at gulat na napatingin sa labas ng kalsada. Nawala ang mayabang na ngiti sa labi ni Carlos. Ang kanyang kamay na nakahawak sa doorknob ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkalito at kaunting kaba. Mula sa malamig na sahig kung saan ako nakadapa, iminulat ko ang aking mga mata, nakatingin sa mga naglalarong ilaw sa pader na tila ba senyales ng paghuhukom. Sino ang dumating? At bakit tila nanginginig na ngayon ang mga tuhod ng asawa kong nag-aakalang siya ang kaisa-isang batas? Ang nakakabinging wangwang ng mga sirena ay parang trumpeta ng paghuhukom na gumimbal sa buong Forbes Park. Ang mga naghahalinhinang asul at pulang ilaw ay marahas na humagupit sa malalaking bintanang salamin ng aming mansyon, lumilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa mga dingding ng aming pasilyo. Sa isang iglap, ang tahimik at eksklusibong kalsada na kilala bilang paraiso ng mga bilyonaryo ay napuno ng ingay, alikabok at makapal na tensyon. Naramdaman ko ang pagyanig ng lupa mula sa aking kinahihigaang malamig na marmol. Pilit kong inangat ang aking mabigat na ulo, nakayakap pa rin ng mahigpit sa nanginginig na katawan ni Tala. Ang mga patak ng luha at dugo sa aking paningin ay lumabo, ngunit sapat na iyon upang makita ko ang biglaang pagbabago sa mukha ng aking asawa. Ang matikas na tindig ni Carlos ay unti-unting gumuho.
Ang kanyang kamay na mahigpit na nakakapit sa doorknob ay nanigas habang ang hawak niyang mamahaling cellphone ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga daliri. Lumagapak ito sa sahig. Nabasa ang screen nito, pira-piraso, tulad ng kanyang nag-aakalang hindi matitibag na kapangyarihan. Wala siyang kakayahang magsalita. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay naguumapaw sa kayabangan at poot, ay ngayon ay nanlalaki sa matinding kalituhan at sumisibol na takot. Mula sa labas, narinig ko ang sunod-sunod na pagbukas at pagsara ng mga pinto ng sasakyan. Isang malaking convoy ng mga itim na SUV at nakamarkang sasakyan ng pulisya ang walang awang humarang sa aming malapad na driveway, sumira sa perpektong linya ng mga namumulaklak na halaman. Ang mga yabag ng mabibigat na bota ng militar ay mabilis na nagmartsa papalapit. Hindi ito mga ordinaryong gwardya, hindi rin ito mga simpleng patrolman. Ang bigat ng kanilang mga hakbang ay nagpapahiwatig ng isang organisado at mataas na antas ng operasyon. Ang dalawang lokal na pulis na kanina ay nakayuko at handa ng sumuko sa impluensya ni Carlos ay biglang napatayo ng tuwid. Ang kanilang mga mukha ay namutla at agad silang sumaludo nang makita kung sino ang pababa mula sa pinakamalaking sasakyan na pumarada sa pinakaharap. Isang matangkad at pamilyar na bulto ng lalaki ang lumabas mula sa dilim. Pumasok siya sa loob ng aming bakuran, hindi pinapansin ang magagarang sasakyan ni Carlos na nakaparada sa garahe. Bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng autoridad na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo. Nang tamaan siya ng liwanag mula sa poste ng ilaw, tila huminto ang pagtibok ng aking puso. Hindi ko na aninag ang kupas na kamiseta at luma niyang tsinelas. Wala ang sombrerong buri na lagi niyang suot tuwing nagtatanim sa aming munting bukid sa probinsya. Ang lalaking naglalakad patungo sa aming pintuan ay nakasuot ng buong uniforme ng isang mataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ang mga bituin sa kanyang kwelyo ay kumikislap sa ilalim ng ilaw, nagpapatunay ng kanyang pinakamataas na ranggo, isa siyang Police Director General. Si Tatay Jose, ang aking simpleng ama, ang lalaking madalas laitin at tawaging patay gutom ng aking asawa, ang lalaking pinili kong paglihiman upang protektahan siya sa kalupitan ng mundong ito, ay nakatayo ngayon sa aking harapan bilang mismong sagisag ng batas at hustisya. Natulala si Carlos. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, pilit na humahagilap ng hangin. Umatras siya ng isang hakbang, napalunok ng tuyong laway habang pinagmamasdan ang paglapit ng aking ama. Ang mga matataas na opisyal at heavily armed na miyembro ng Special Action Force na nakapaligid sa mansyon ay nanatiling tahimik, naghihintay sa utos ng kanilang pinuno. General, utal na usal ni Carlos, tuluyan nang nawala ang kanyang angas. Ang kanyang tinig ay naging kasing liit ng isang daga na nakulong sa sulok. Sinubukan niyang buuin muli ang kanyang pekeng ngiti, umaasang madadaan pa sa pakiusap ang lahat. Ano pong ginagawa ninyo rito? Wala po tayong problema. Kumpare ko po si General Mendoza. Baka pwede nating. Ngunit hindi siya pinansin ni Tatay Jose. Kahit sulyap, kahit isang kurap ng mata, hindi niya ginawaran ng atensyon ang lalaking sumira sa aking buhay. Dire-diretso ang paglalakad ng aking ama, nilagpasan ang nanginginig na si Carlos at pumasok sa loob ng aming mansyon. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang tuluyang pagguho ng matigas na pader na nakapaligid sa puso ng isang general. Ang kanyang mga mata, na sanay nang makakita ng mga pinakamalalagim na krimen at pinakamatitigas na kriminal sa bansa, ay nangilid ang luha. Mabilis siyang lumuhod sa malamig na sahig na nababahiran ng aking dugo. Hindi niya inalintana na marumihan ang kanyang malinis at kagalang-galang na uniforme. Maria, anak ko, basag at nanginginig na boses ni Tatay Jose.
Ang mga kamay niyang sanay humawak ng baril at pumirma ng mga kautusan ay ngayon ay nanginginig na dumampi sa aking pisngi. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad, ang pamilyar na gaspang na nagpalaki at nag-aruga sa akin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking buhok na magulo at basang-basa ng pinaghalong pawis, alak at dugo. Nang makita niya ang malalim na hiwa sa aking balikat at ang mga naglalakihang pasa sa aking braso, napapikit siya ng mariin. Isang malalim at mabigat na paghikbi ang kumawala sa kanyang dibdib, ang iyak ng isang amang nabigong protektahan ang kanyang kaisa-isang prinsesa. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang tatay. Nandito na ako. Wala nang mananakit sa inyo. Bulong niya habang mahigpit na yinakap kaming mag-ina. Hinubad niya ang kanyang makapal na asul na jacket na may mga nakasabit na medalya at dahan-dahang ipinatong iyon sa aking nanginginig na balikat. Tinatakpan ang aking punit na bestida. Tinatakpan ang aking kahihiyan. Sa ilalim ng kanyang bisig, naramdaman ko ang pinakaligtas na kanlungan na matagal ko nang pinapangarap. Ang halimuyak ng kanyang pagmamahal ay tuluyang pumawi sa amoy ng alak at takot na kanina pa sumasakal sa akin. Humagulgol ako, ibinuhos ang lahat ng sakit, panliliit at pighati na 5 taon kong kinimkim. Lolo, mahinang tawag ni Tala, nakakapit sa manggas ng damit ng kanyang lolo. Andito na si Lolo, apo. Ligtas na kayo. Umiiyak na sagot ni tatay habang hinahalikan ang noo ng aking anak. Sa di kalayuan, pinanood ni Carlos ang buong tagpo. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo, tila inubusan ng dugo. Unti-unting na proseso ng kanyang utak ang nakakikilabot na katotohanan. Ang matandang probinsyano na kanyang kinukutya, ang taong inakala niyang walang kakayahang lumaban, ang taong binalak niyang tapakan gamit ang kanyang pera ay ang pinakamataas na pinuno ng kapulisan. Ang lalaking kayang magpabagsak sa kanyang imperyo sa isang kumpas lang ng kamay. Pilit na lumapit si Carlos, ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Gusto niyang magmakaawa, gusto niyang gamitin ang lahat ng kanyang pera upang takpan ang pagkakamaling ito. Tatay, ibig kong sabihin, General, pakinggan niyo po muna ako. May hindi tayo pagkakaintindihan. Mahal ko po si Maria, mahal ko po ang pamilya ko. Handang-handa po akong magbayad kahit magkano, maayos lang natin ito ng tahimik. Tayo-tayo lang po, pautal-utal na pagsusumamo ng aking asawa habang pinagpapawisan ng malapot. Tumayo si Tatay Jose, dahan-dahan siyang lumingon upang harapin si Carlos. Wala nang luha sa kanyang mga mata, tanging malamig at nag-aapoy na puot ng isang ama at alagad ng batas. Ang kanyang paningin ay matalas na parang punyal na tumatagos sa kaluluwa ng asawa ko. Wala siyang sinabing kahit ano. Ang kanyang nakabibinging katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o pagmumura. Sa pagkakataong iyon, isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na suit at hawak ang isang makapal na folder na may pulang selyo ang lumabas mula sa hanay ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Pamilyar ang mukha ng lalaking ito. Madalas siyang nakikita ni Carlos sa mga matataas na pagpupulong ng mga negosyante at opisyales ng gobyerno. Inakala ni Carlos na isa itong kaalyado. Ikaw, turo ni Carlos, umaasang nakahanap ng kakampi. Ikaw ang kanang kamay ni General Mendoza, tama? Sabihin mo sa kanila, sabihin mo na magkaibigan kami ng general. Tulungan mo ako rito. Ngunit hindi ngumiti ang lalaki. Sa halip, binuksan niya ang folder at inilabas ang isang formal na dokumento. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, malamig at walang awa. Mr. Carlos Antonio, panimula ng lalaki. Ako si Colonel David, hepe ng Anti-Money Laundering Task Force at direktang nag-uulat kay Police Director General Jose Macaraeg. At mukhang nagkakamali ka. Dahil ang tinatawag mong General Mendoza na kinakapitan mo
Huminto saglit ang koronel, tinitigan ng mariin si Carlos na ngayon ay halos hindi na makahinga sa matinding kaba. Ano ang natuklasan nila na tuluyang wawasak sa lahat ng kayamanan at kapangyarihan ng demonyong asawa ko? Si General Mendoza ay kasalukuyan nang nasa kustudiya ng Camp Crame, inaresto kaninang alas 6 ng gabi dahil sa patong-patong na kaso ng katiwalian, pagtanggap ng suhol at pagprotekta sa mga sindikatong tulad ng sa iyo. Ang mga salitang iyon mula kay Colonel David ay bumagsak na parang isang napakabigat na maso sa mismong ulo ni Carlos. Ang malamig na tinig ng koronel ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng aming malawak at marangyang sala, binabasag ang bawat ilusyon ng kapangyarihan na matagal nang ipinagmamalaki ng aking asawa. Nakita ko kung paano nanginig ang mga labi ni Carlos. Ang kanyang mga mata na laging nag-aalab sa kayabangan ay ngayon ay nanlalabo sa matinding panginginig. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at siya ay napaluhod sa malamig na marmol na sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa semento ay ang nag-iisang ingay na namayani sa sandaling iyon, isang tunog ng ganap na pagkatalo. Wala nang General Mendoza na sasagot sa kanyang mga tawag. Wala nang makapangyarihang ninong na magtatakip sa kanyang mga dumi. Ang hawlang ginto na ginamit niya upang ikulong kami ni Tala ay unti-unting nadudurog sa harap ng mismong batas na akala niya ay kaya niyang bilhin. Nanatiling nakatayo si Tatay Jose sa aking tabi, isang matibay na haligi na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Hindi niya pinansin ang pagluhod ni Carlos. Sa halip, ibinaling ng aking ama ang kanyang paningin kay Colonel David at tumango ng bahagya. Isang tahimik na senyales. Isang hudyat na ang paghuhukom ay opisyal nang nagsisimula. Ipatupad ang search warrant, maring utos ni Tatay Jose. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit taglay nito ang bigat ng pambansang autoridad. Halughugin ang buong bahay, walang sulok ang ititira. Kunin ang lahat ng dokumento, computer at mga kahon na naglalaman ng mga transaksyon ng kanyang kumpanya. I-secure ang buong paligid. Sa isang iglap, ang mga miyembro ng Special Action Force at mga investigador na nakasibilyan ay mabilis na pumasok sa loob ng mansyon. Ang tunog ng kanilang mabibigat na bota ay lumikha ng isang nakakakilabot na ritmo habang nagkukumahog silang maghanap sa bawat kwarto. Ang mga malalakas na ilaw ng kanilang mga flashlight ay naghahalinhinan sa pag-aninag sa mga mamahaling painting, sa mga antigong florera mula sa Italia at sa mga muebles na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga palamuting ito na dating sumisimbolo sa aming karangyaan ay nakikita ko na ngayon bilang mga patunay ng kasakiman at kasamaan. Bawat piraso ng kasangkapan sa bahay na ito ay binili mula sa panloloko at pananakit ng ibang tao. Nakahawak pa rin ako ng mahigpit sa mainit at magaspang na kamay ni Tatay Jose habang ang kabilang braso ko ay nakayakap kay Tala na nakasiksik sa loob ng uniforme ng kanyang lolo. Pinagmamasdan ko ang unti-unting pagbaklas sa aming tahanan. Binuksan ang mga kabinet, pinunit ang mga wallpaper upang maghanap ng mga nakatagong vault at isa-isang inilabas ang mga itim na kahon na puno ng mga peking resibo at kontrata. Parang isang malaking entablado na tinatanggalan ng mga palamuti pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na dula. Habang nangyayari ang lahat ng ito, biglang nagising ang diwa ni Carlos. Mula sa pagkakapaluhod, tila may isang alaala na sumagi sa kanyang utak na nagdulot ng matinding panlulumo sa kanyang mukha. Tumingala siya patungo sa ikalawang palapag sa direksyon ng kanyang pribadong opisina na laging nakakandado at hindi ko kailanman pinahintulutang pasukin. Bago pa man makakilos ang mga pulis na nakapaligid sa kanya, biglang tumayo si Carlos at parang isang asong ulol na tumakbo patungo sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Itinulak niya ang isang batang pulis na humarang sa kanya at pilit na inakyat ang mga baitang.
Alam niya na kung makuha ng mga investigador ang nilalaman ng lihim niyang vault sa opisinang iyon, hindi lamang pagkakakulong dahil sa pang-aabuso o tax evasion ang haharapin niya. May mas madilim pa siyang sikreto na nakabaon doon. "Huwag niyo akong pakialaman! Bahay ko ito!" Bulyaw ni Carlos habang patuloy na umaakyat, pilit inaabot ang pinto ng kanyang opisina. Ngunit mas mabilis ang mga paa ni Colonel David. Sa 3 malalaking hakbang, inabot ng koronel ang likuran ni Carlos. Gamit ang sanay na galaw ng isang sundalo, dinaluhong niya si Carlos at malakas na inihampas sa sahig ng ikalawang palapag. Umalingaw-ngaw ang daing ng asawa ko nang bumagsak ang kanyang mukha sa kahoy na sahig, kasunod ang pagpilipit ng koronel sa kanyang mga braso patalikod. Narinig ko ang malamig na tunog ng posas na isinara sa kanyang mga pulso. Ang mga kamay na ginamit niya upang paluin ako ng sinturon ay ngayon ay nakagapos na at wala nang kakayahang manakit pa. "Masyado ka ng huli, Carlos," bulong ni Colonel David habang nakadagan sa likod ng asawa ko. "Alam na namin ang tungkol sa vault sa likod ng malaking painting sa opisina mo. Matagal na naming minamanmanan ang bawat galaw mo." Pumasok ang mga investigador sa opisina ni Carlos. Sa tulong ng mga eksperto, mabilis nilang nabuksan ang lihim na vault. Mula sa aking kinatatayuan sa ibaba, nakita ko kung paano inilabas ng mga pulis ang bulto-bultong dolyar, mga titulo ng lupa na nakapangalan sa mga dummy accounts at mga hard drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pag-iwas sa buwis at pagpapalusot ng kontrabando sa customs. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Isang investigador ang lumabas mula sa opisina. Bit-bit ang isang lumang pulang folder na tila matagal nang itinago sa pinakasulok ng vault. Inabot niya ito kay Colonel David. Nang buksan ng koronel ang folder, nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay at ang biglaang paninigas ng kanyang panga. Ang mga matang sanay sa lahat ng uri ng krimen ay tila nabigla sa kanyang nabasa. Dahan-dahang naglakad si Colonel David pababa ng hagdan, hawak ang pulang folder. Tiningnan niya si Tatay Jose at pagkatapos ay bumaling ang kanyang paningin sa akin. Ang kanyang tingin ay may halong awa at matinding galit. Inilabas niya ang isang luma at kupas na litrato mula sa folder. Isang litrato ng isang wasak na pampasaherong jeep mula 3 taon na ang nakalipas ang mismong sakuna kung saan namatay ang kaisa-isang kapatid kong lalaki. Ang aksidenteng tinawag ng mga autoridad noon na isang simpleng pagkawala ng preno. "Maria," malumanay ngunit nanginginig na tawag ni Colonel David, ibinibigay ang litrato sa aking mga kamay. "Ang aksidente ng kuya mo, 3 taon na ang nakakaraan. Hindi iyon aksidente at ang nag-utos na sirain ang preno ng sinasakyan niya." Tumingin si Colonel David sa nakagapos na si Carlos na ngayon ay nakayuko na lamang at walang kakayahang magangat ng mukha. Ano ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ng aking kapatid at paano naging bahagi ng buhay ko ang mismong demonyong kumitil sa kanyang buhay? Ang lumang litrato na hawak ko ay parang isang patalim na dahan-dahang umihiwa sa pinakasulok ng aking utak. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng husto habang nakatitig sa imahe ng isang wasak na pampasaherong jeep. Ang unahan nito ay halos iyon ang pampasaherong jeep ng aking kapatid na si Kuya Ramon. 3 taon na ang nakararaan, sinabi ng mga investigador na nawalan daw ito ng preno habang binabagtas ang matarik na kalsada sa Antipolo. Isang malagim na aksidente na umagaw sa buhay ng nag-iisang taong nagtaguyod sa aking pag-aaral, ang kakampi ko sa lahat ng bagay, ang panganay na anak na labis na ipinagmamalaki ng aking ama. Tinanggap namin ang kamatayan ni Kuya Ramon bilang isang malupit na biro ng tadhana. Umiyak kami ng balde-baldeng luha, isinuko sa Diyos ang aming pangungulila. At sa pinakamadilim na yugto ng aming buhay, dumating si Carlos.
Siya ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital at burol. Siya ang nagpakita ng labis na awa at kalinga na siyang nagpalambot sa aking puso hanggang sa magpakasal ako sa kanya. Inakala kong ipinadala siya ng anghel ng aking kapatid upang sagipin kami sa kahirapan at lungkot. Ngunit ang lahat ng iyon ay isa palang napakalaki at nakaririmarim na kasinungalingan. Ang aksidente ay hindi itinakda ng langit. Itinakda ito ng demonyong nag-aalok sa akin ng marangyang buhay. Itinakda ito ng lalaking gabi-gabing katabi kong matulog, ang lalaking ama ng aking anak. Pakiramdam ko ay pinipiga ang aking puso. Ang sikmura ko ay nag-aalboroto sa matinding pandidiri. Dahan-dahan kong ibinaba ang litrato. Ang aking paningin, na kanina ay nanlalabo dahil sa luha at takot, ay biglang naging malinaw, matalim, at walang kahit anong bakas ng emosyon. Umangat ang aking mga mata at tumitig kay Carlos na kasalukuyang nakaluhod sa sahig, nakaposas ang dalawang kamay sa likuran at pinalilibutan ng mga armado at seryosong pulis. Binitawan ko ang pagkakayakap kay Tala at ibinilin siya sa isang babaeng pulis na mabilis na kumarga sa aking anak. Humarap ako sa aking asawa. Bawat hakbang ko, papalapit sa kanya, ay tila may dalang bigat ng libu-libong kaluluwang naghahanap ng katarungan. Ang mga sugat at pasa sa aking katawan ay tila na manhid. Wala na akong maramdamang pisikal na sakit. Ang tanging nag-aalab sa aking dibdib ay isang malamig at naghihintay na puot. Tumigil ako sa mismong harapan niya. Tumingala si Carlos. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang buhok na laging perpekto ang ayos ay ngayoy nakadikit sa kanyang noo. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa, isang nakaririmarim na anyo ng isang duwag na nahubaran ng kapangyarihan. Bakit? Isang simpleng salita ang lumabas sa aking mga labi. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Ngunit ang lamig ng aking tinig ay sapat na upang magpatahimik sa buong mansyon. Kahit ang mga pulis na naghahalughog sa mga kagamitan ay natigilan upang pakinggan ang hinagpis ng isang nawasak na asawa at kapatid. Bakit si Kuya Ramon? Carlos, ano ang kasalanan niya sa iyo? Napalunok si Carlos, pilit na iniiwas ang kanyang paningin. Mem Maria, maniwala ka. Hindi ko ginusto iyon. Negosyo lang. Nagtatrabaho ang kuya mo sa pantalan noon bilang checker. Nakita niya ang mga container van natin na puno ng mga puslit na kargamento at peking pera. Bibinalak niyang isumbong sa NBI ang lahat ng operasyon. Wala akong choice, Maria. Pabagsakin niya ang buong imperyo ko. Maraming mawawalan ng trabaho. Maraming matataas na tao ang makukulong. Sinampal ko siya, isang napakalutong at napakalakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong sala. Ramdam ko ang pagkirot ng aking palad, ngunit hindi ko inalintana iyon. Umagos ang sariwang dugo mula sa kanyang pumutok na labi. Kaya pinaputol mo ang preno ng jeep niya? Pinatay mo ang kuya ko para protektahan ang marumi mong pera? Ang boses ko ay unti-unting nababasag. Ang panginginig ng aking kalamnan ay hindi ko na mapigilan. At pagkatapos, nagpanggap kang mabuting tao. Nag-alok ka ng tulong sa pamilya namin. Pinakasalan mo ako para ano? Para masiguro mong hindi kami mag-iimbestiga? Ginawa mo akong tropeo ng iyong kasamaan. Tahimik na lumuha si Carlos, pilit na inilalapit ang mukha sa aking mga binti upang magmakaawa, ngunit nandiri akong umatras. Sa pagkakataong ito, lumapit si Tatay Jose, ang pambansang general, ang haligi ng aming pamilya ay nakatayo sa harap ng pumatay sa kanyang panganay na anak. Nakita ko kung paano magigting ang panga ng aking ama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Alam kong sa isang iglap, kayang-kayang bunutin ni Tatay Jose ang kanyang baril at tapusin ang buhay ng demonyong ito sa mismong sahig ng aming bahay. Wala sanang pulis na pipigil sa kanya.
Ngunit pinili ng aking ama na maging isang tunay na alagad ng batas. Sa halip na gumamit ng dahas, yumuko siya at hinawakan si Carlos sa kwelyo, pilit itong inilapit sa kanyang mukha. Kinuha mo ang buhay ng anak kong lalaki at ginawa mong impyerno ang buhay ng anak kong babae, bulong ni Tatay Jose. Ang boses ay nanginginig sa matinding galit at pinipigil na pighati. Akala mo, mabibili mo ang katahimikan ng buong mundo. Ngunit tandaan mo ito, Carlos. Titiyakin ko, sa ngalan ng bituin sa aking balikat at sa ngalan ng pagmamahal ko sa aking mga anak, na mabubulok ka sa pinakamadilim na selda ng bilibid. Hindi ka na makakakita ng sikat ng araw hanggang sa huling hininga mo. Binitawan ni Tatay Jose si Carlos na parang isang maruming basahan. Humarap siya kay Colonel David at Sumeñas. Dalhin na iyan. Linisin niyo ang bahay na ito mula sa lahat ng ebidensya ng kanyang kasakiman. Walang pag-aatubili. Hinatak ng dalawang malalaking miyembro ng Special Action Force si Carlos patayo. Kinaladkad nila siya patungo sa pintuan. Ang mga dating makapangyarihang paa na nagmamartsa sa mga boardrooms ay ngayoy pasuray-suray na hinihila palabas. Nang makalabas sila sa malaking pintuan, sumalubong sa kanila ang matalim na liwanag ng mga kamera mula sa mga rumesponding media at ang nanlalaking mga mata ng aming mga kapitbahay. Nakita ko si Doña Carmen na nakatakip ang kamay sa kanyang bibig, hindi makapaniwala na ang haring tinitingala sa buong Forbes Park ay inilalabas ng nakaposas, sugatan at walang anumang bakas ng dignidad. Sumunod ako sa pintuan, yakap ang giniginaw kong anak, habang nasa tabi ko ang aking ama. Gusto kong makita ang tuluyang pagbagsak ng lalaking sumira sa lahat ng meron ako. Gusto kong ibaon sa aking isipan ang imaheng ito upang tuluyan ng mabura ang takot na namuhay sa aking puso ng 5 taon. Ngunit bago pa man maipasok si Carlos sa madilim na likuran ng police SUV, bigla siyang huminto. Pilit niyang nilabanan ang paghatak ng mga pulis at lumingon pabalik sa akin. Ang kanyang duguan at namamagang mukha ay biglang gumuhit ng isang nakaririmarim at malademonyong ngiti. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa kabaliwan at paghihiganti. Akala mo tapos na, Maria, sigaw ni Carlos sa gitna ng ingay ng mga sirena at flash ng mga kamera. Ang boses niya ay tumagos sa malamig na hangin ng madaling araw. Akala mo na panalunan niyo na ang hustisya para sa kapatid mo. Tanungin mo ang sarili mo, Maria. Paano ko nalaman kung anong oras at anong daan ang dadaanin ni Ramon noong gabing iyon? Sino sa tingin mo ang nagbenta sa kapatid mo para sa 2 milyong piso? Natigilan ang buong paligid. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Anong sinasabi niya? Sino ang tinutukoy ng demonyong ito? Sino ang nagtaksil at nagbenta sa buhay ng sarili kong kapatid? Ang mga huling salitang iniwan ni Carlos ay tila isang matulis na balaraw na tumarak ng napakalalim sa aking dibdib. Sa gitna ng gabi, habang ang mga pulang ilaw ng sasakyan ng pulisya ay unti-unting lumalayo at nilalamon ng dilim, naiwan akong nakatayo sa may pintuan ng aming mansyon. Ang hangin ay biglang naging napakalamig, nanunuot sa aking mga buto, nagdadala ng isang bagong uri ng takot na mas masahol pa sa mga pisikal na pananakit na tiniis ko ng 5 taon. 2 milyong piso. Ibinenta ang buhay ng aking kapatid para sa 2 milyong piso. Umikot ang aking paningin. Ang mga tuhod ko ay tuluyang nanghina at napakapit ako sa hamba ng pinto upang hindi mabuwal. Sino? Sino sa mga taong kilala namin ang may kakayahang magtaksil kay Kuya Ramon? Ang kapatid ko ay isang simpleng tao, isang manggagawa na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng aming pamilya. Wala siyang kaaway. Ang tanging nakakaalam ng kanyang ruta at oras ng pag-uwi noong gabing iyon ay ang mga taong malalapit sa kanya, ang mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Naramdaman ko ang maiinit at magagaspang na kamay ni Tatay Jose na pumulupot sa aking mga balikat.
Nang lumingon ako sa aking ama, nakita ko ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata, isang galit na mas matindi pa kaysa kanina. Bilang isang general, sanay siyang harapin ang mga kriminal na harap-harapang lumalaban. Ngunit ang pagtataksil mula sa isang taong hindi kilala, marahil ay isang taong malapit sa aming puso, ay isang sugat na hindi madaling maghilom. Inuwi ako ni Tatay Jose sa aming probinsya kinabukasan. Tinalikuran ko ang marangyang mansyon sa Forbes Park, ang mga mamahaling alahas, at ang buhay na puno ng kasinungalingan. Wala akong dinala kundi ang ilang pirasong damit at ang aking anak na si Tala. Nang tumuntong ako sa sahig na kawayan ng aming lumang bahay, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng sinaing at sariwang hangin mula sa bukid. Dito, sa ilalim ng simpleng bubong na pawid, muli kong naramdaman na ako ay isang tao, hindi isang pag-aari o isang laruang pwedeng saktan anumang oras. Lumipas ang ilang buwan ng tahimik na paghilom. Sa tulong ng sariwang hangin at wagas na pagmamahal ng aking ama, unti-unting naghilom ang mga pasa sa aking katawan. Si Tala ay masayang naglalaro sa bakuran araw-araw, hinahabol ang mga alagang manok, malayo sa takot at sigawan na kinagisnan niya. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, ang aking kaluluwa ay patuloy na binabagabag ng mga huling salita ni Carlos. Tuwing gabi, habang nakatitig sa kisame, naririnig ko ang halakhak ng aking asawa. Sino ang nagbenta kay Kuya Ramon? Isang hapon, habang naglilinis ako sa bodega ng aming bahay, napansin ko ang isang lumang baul na gawa sa kahoy na yakal. Ito ang baul kung saan itinago ni Tatay Jose ang mga naiwang gamit ni Kuya Ramon pagkatapos ng burol. Dahan-dahan kong binuksan ang takip nito. Sinalubong ako ng amoy ng lumang pabango ng aking kapatid, isang amoy na nagpabagsak muli ng mga luha sa aking mga mata. Hinaplos ko ang kanyang mga paboritong kamiseta, ang kanyang kupas na sapatos at ang kanyang lumang jacket na lagi niyang suot tuwing pumapasok sa pantalan. Nang hawakan ko ang jacket, may naramdaman akong matigas na bagay na nakatago sa loob ng lihim na bulsa nito. Nanginginig ang aking mga kamay nang dahan-dahan kong ilabas ang isang maliit na kwaderno at isang nakatupad na papel. Binuksan ko ang papel. Isa itong kopya ng bank deposit slip na may petsang isang araw bago mamatay ang aking kapatid. Ang halagang nakasulat, 2,000,000 piso. At ang pangalan ng nagdeposito ay hindi si Carlos, kundi isang pangalan na nagpadugo ng aking puso, Tomas. Si Tomas, ang kumpare ni Kuya Ramon, ang matalik niyang kaibigan na itinuring naming parang tunay na miyembro ng pamilya. Ang lalaking umiyak nang pinakamalakas sa burol ng aking kapatid at nangakong tutulungan kami ni Tatay Jose na makabangon. Si Tomas na nagtatrabaho rin sa pantalan na siyang nagpumilit kay Kuya Ramon na palitan ang kanyang shift noong malagim na gabi ng aksidente. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ang matinding sakit ng pagtataksil ay parang asidong sumunog sa aking lalamunan. Kaya pala alam ni Carlos kung saan at kailan dadaan ang jeep ng kapatid ko. Ibinenta ni Tomas ang buhay ng kanyang matalik na kaibigan kapalit ng yamang hindi niya kailanman kikitain sa marangal na paraan. Napatakip ako sa aking bibig upang pigilan ang isang malakas na paghikbi. Hawak-hawak ko ang katibayan ng pagkakanulo ng taong labis naming pinagkatiwalaan. Tumayo ako, determinadong ibigay ang ebidensyang ito kay Tatay Jose upang mabigyan na ng tuluyang tuldok ang hustisya para sa aking kapatid. Ngunit bago pa man ako makahakbang palabas ng bodega, narinig ko ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng aming gate. May mga yabag na lumapit sa aming balkonahe, sinundan ng isang masayang pagtawag. "Tao po, Maria, Tatay Jose, nabalitaan kong umuwi na pala kayo." Nanigas ang buong katawan ko. Kilalang kilala ko ang boses na iyon, ang boses na nagkukunwaring inosente. Dumungaw ako ng kaunti sa siwang ng bintana.
at nakita ko si Tomas may bitbit na mga prutas at masayang nakangiti, tila isang tapat na kaibigang nasasabik makita ang aming pamilya. Ang demonyong nagbenta sa buhay ng kapatid ko ay nakatayo ngayon mismo sa aming bakuran, walang kamalay-malay na hawak ko ang ebidensya ng kanyang kasamaan. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang peking ngiti, kinapa ko ang malamig na bakal ng lumang itak ni Tatay Jose na nakasabit sa dingding ng bodega. Ibibigay ko ba ang ebidensyang ito sa batas o ako na mismo ang sisingil sa buhay na inutang niya sa aming pamilya?